Kaya na, bakit mo in-order na katukin yung mga ibang units doon? That in relation sa search warrant ninyo na 1811 lamang. Mr. Chair, wala po akong in-order kay MFC Garcia. Nakatukin po yung mga... Ano, Major Quijana, namumuro ka na. Hindi pa kami nakakapag-contempt ng pulis dito. Baka sa unang pagkakataon, gagawin namin na isang pulis, ikukulong namin dito sa kongreso ito. Maniwala ka sa akin. Nakita niyo yung pera, di ba? Yung 27 million, nakita mo? Sa opisina na, Mr. Chair, nung in-inventaryo po. Sa opisina mo na nakita yung 27 million? Nasa loob ka ng operation? Hindi mo nakita sa CR? Nakita ko po sa CR yung nakalagay sa karta. Sisinungan ka eh. Mismo salita mo. O nakita mo ngayon, kanina hindi mo nakita, sabi mo nakita mo na sa SPD. Ngayon nakita mo na sa, alam mo, hanggang nagsisinungaling ka dyan, lalabas at lalabas ang totoo. Huwag kayo magsinungaling. Lumalabas ang totoo eh. Hindi nyo kami mapapaikot dito. Pag titignan mo in your plain view site, no, makikita mo naman talaga na hindi 27 million yun. And at the same time, I was asking you a while ago, no, that from the moment that you have not reported it in your spot report, and then you have put the amount inside the car of the head of the team, Colonel Guevara, together doon sa nagbabantay doon sa CR, sino ba yan? Ikaw nasa loob ng CR, di ba? Ikaw nagbantay ng pera. Opo. At kayo ang nagdala. Sabi nyo, hindi nyo dinala sa Espacio Hotel, kundi dinala nyo sa SPD. Opo. Even granting na hindi nyo dinala sa hotel. Even granting, no? From the time na dinala nyo yung pera mula doon sa 1811, papunta doon sa SPD, that is questionable. Highly questionable. So ngayon, kita-kita na natin, diyan pa lamang, nakikita nyo na yung bulk ng pera is not 27 million. So, from the moment na dinala nyo yung pera, kung Espacio Hotel man yan, or doon man sa SPD, doon na nabawasan yung perang yan. At kung titignan mo yung tinitignan ko, that is more than 60 million or 50 million. 64. Kung nag-withdraw na 64 million yung Chinese na yon, no? We are not saying that yung mga Chinese is not guilty of any crimes, no? Maaari na meron silang trafficking na ginagawa. But the fact na ginawa nyo, mali ang procedure, and that you have violated, mismo kayo mga police, you have violated the procedure natin, yung POP. Ayun ang mas nakasama sa image ng ating mga kapulisan. And that's the reason why the GPNP mismo ay nandito and is supporting this hearing, because he knows that he's trying his best para mapaganda ang image ng PNP. And now you are here, di ba? Tainting the image of the PNP. Nakakadismaya lang isipin, no, na we have to go to this kind of hearing, but we have no choice. We have to make things right. At dito lamang sa nakita natin na ilalayo ko ng konti, Congressman ako, kasi I wanted to be clear on this issue as well. Yung violation that you were saying about the poor Chinese nationals, which is the essence of your resolution, 1471 ba yan? 1471, your resolution about the poor Chinese nationals that was arbitrarily detained for 4 days, no? Kita-kita to sa CCTV, I was able to see it eh. Na kinakatok nila yung ano. Bakit kayo nangangatok doon sa mga ibang units doon? Sino yung mga nangangatok doon? Na hindi naman kasama sa 1811 na search warrant? Sino? Asa kamay, kasi titignan ko pa eh. Ang dami ng mga dokumentong to, hanapin ko pa. Naisulat ko na yun eh. Sino mga nangangatok? Asa kamay? Yan. Pag may tinatanong kami, umamin na kayo kasi bubulat natin pa namin ang mga dokumento, hanapin namin kayo. Huwag natin pagtagalin itong hearing na to. Sige, bakit kayo nangangatok doon na hindi naman kasama sa search warrant? Your Honor, instruction po ni PCMS, Sinong PCMS? Garcia? Garcia po. Asa si Garcia? Garcia, sino nag-utos sa'yo? Nakatok niya mga yan? Sir, I was commanded by Major Quijana to relate to our female operatives dahil supposedly meron daw violation ng 9238 para daw may rescue pang mga babae sa loob. Inutusan niya po ako na sabihin sa babae namin operative, nakatukin daw yung mga pinto. And that's the reason why itong mga nakuha nyo, kasi primarily, ilan ang tao nandun na nakita nyo sa loob? Ilang babae nandun? Out of the 7, ilan na nandun? Actual. Yung mga female... Yung una dumating, nakita nyo, nandun ilan?
Salam. At saka yung isang lasing. Ilan? Mga apat, Your Honor. Apat. Yes, sir. Yun Yun ang ang reason why nakatok pa kayo ngayon doon. Kasi para nag-a-add pa kayo ng additional evidences. Ganun ba yun? Bale, Your Honor, nirelay ko po lang po yung order ni Kaya na, Kaya na. bakit mo in-order na nakatukin yung mga ibang units doon? That in relation sa search warrant ninyo na 1811 lamang. Mr. Chair, wala po akong in-order kay MFC Garcia. Nakatukin po yung mga... Ano, Major Quijana, namumuro ka na. Hindi pa kami nakakapag-contempt ng pulis dito. Baka sa unang pagkakataon, gagawin namin na isang pulis, ikukulong namin dito sa kongreso ito. Maniwala ka sa akin. Kanina ka pa namumuro ka na. Ang dami mo na sinungaling na ginagawa dito. Please refrain. We're trying to ferret out the truth. No? And by doing so, ikaw ang nag-o-obstruct. We're trying to do our job here. Okay? So sabihin mo sa amin, nag-utos ka, nakatukin yung mga yun, nakita sa CCTV, nakita doon, nangangatok yung mga tao mo, at ikaw ang namumuno doon, kasama mo si Guevara. Mr. Chair, sinasabi ko na po yung totoo. Wala po akong inutos kay Garcia. Nakatukin po yung yung mga babae doon kasi hindi naman po yun yung namin ng search warrant. Nakita niyo yung pera, di ba? Yung 27 million, nakita mo. Sa opisina na, Mr. Chair, nung in-inventory po. Sa opisina mo na nakita yung 27 million, nasa loob ka ng operation? Hindi mo nakita sa CR? Nakita ko po sa CR yung nakalagay sa karton. Sisinungan mismo salita mo. O nakita mo ngayon, kanina hindi mo nakita, sabi mo nakita mo na sa SPD. Ngayon nakita mo na sa, alam mo, hanggang nagsisinungaling ka dyan, lalabas at lalabas ang totoo. Huwag kayo magsinungaling. Lumalabas ang totoo Hindi nyo kami mapapaikot dito. Mr. Chair, Sige, Congressman Akop. kung bubuuin natin yung istorya, search warrant for firearms yun. Nakakita sila ng maraming pera, hindi nila ma-justify kung paano sila kukumpiskitin yun. So naghanap sila ng paraan. Ang ginamit nila is yung anti-trafficking. Kaso, walang mga babae na nata-traffic. Naghanap sila ng babae, kaya nga nagkatok sila Lahat na negosyoso na Chinese, pinasok. And then you file a case against them for violation of Republic Act 9208 as amended. Para ma-justify ninyo yung pag-seize ninyo ng pera na hindi kasama sa search warrant. Hindi naman nyo dapat dalhin mga yun kung yung search warrant for the firearms lang ang gagawin ninyo Yun naman ang istorya. Now, General Mariano, you were defending a while ago na may violation ng Republic Act 9208. May I know what crime that is? Sir, it is Mr. Chairman, it's based on the report that I received from You answer my question. What crime is that? human trafficking. Sir. Human trafficking. And what are its elements? You should know that before you sign your complaint. Mr. Chairman, I did not sign the complaint. Hindi po akong pumirma ng complaint. Sino? Ikaw nag-report So naniniwala ka. Kaya kung nga tinanong kung naniniwala itong mga tao mo doon sa report mo. Mr. Chairman, it is based on all my I said earlier during my comprehensive reports, based on the reports given by the Yes, pero operating team. as the commander, naniwala ka. Based also on the investigation conducted. Report yan kay Chief PNP kung hindi ka naniniwala dyan sa report ng mga tao mo. Yes, Mr. Yes. Chairman. Yun lang ang gusto kong makuha ang sagot sa'yo. Di ba? Because I know that you do not know anything about Republic Act 9208 as amended by 10364. Iho, kung alam mo itong batas na ito, alam mo na nagluloko yung inyong mga tao. Dahil ang daming requirement dito Yes, Mr. Chairman. Yes. But it is not according to them. The belief na yung istorya na kaya ginastify lang ninyo yung pag-seize ninyo ng pera sa pag-file ng kasong ito. Nag-file kayo ng kaso, pero yung mga babae, kitang-kita naman sa CCTV,
kinakatok nyo yung kwarto ng hindi subject ng search warrant ninyo. Yung negosyoso, yung mga tao mo, ipinasok din sa 1811. Hindi ko lang may reveal sa iyo yung aking bubuwit eh. Andun. Paano makukuha yung mga litrato na yan? Hindi naman nanggaling kay General Artates. Yes, Mr. Chairman. But Doon, sa lugar na yun, yung nagpadala sa akin ito. If I may allow, Congressman ako, to make a clarificatory question lang. Kasi yung filed resolution regarding the four Chinese nationals, mga babae ito na allegedly ay victim ng human trafficking. Based on your resolution, wherein these four Chinese nationals, they filed a complaint. Hindi sila in accordance with their story. Ang binabanggit nila is mga victims sila ng human trafficking. Yun ang sinasabi ng ating SPD. But in your resolution, apparently parang lumalabas na sila ay hindi biktima. Are they victims of this human trafficking, or anong alleged ng ating mga Chinese nationals that are mentioned in your resolution? According to the Chinese nationals, they denied na sila ay victims ng trafficking. Kasi may kanya-kanya silang kwarto doon sa Solimare Tower. If I may, Congressman ako, and that's my line of questioning sana na mag-interject ako. Since na yung apat na yun, nagdi-deny sila na sila ay victim of trafficking, and you are trying to insist na sila ay rescued, ano justification yun na nakakulong sila ng 4 na araw doon? General Mariano, anong justification nyo? Bakit sila 4 na araw na tumagal doon? Pero in accordance with their testimony, meron na ba testimony na sila ay hindi biktima ng human trafficking? I think, I do not know if the case has been filed sa ombudsman. General Artates, meron bang, kasi I read about it, yung 4 na Chinese nationals that sinasabi nila hindi sila biktima ng human trafficking kasi doon nga sila nakatira sa iba-ibang unit eh. Kinatok lang sila, and in relation to what we have seen sa CCTV, kinatok talaga sila. So they have filed a case na sila hindi, or meron silang testimony na hindi sila biktima ng human trafficking, hindi sila biktima. These persons that were knocked at the other door filed the complaint before the ombudsman. Ayun, so meron silang pinal na case, yung 4 na mga babaeng yon na sa istorya nyo ay biktima ng human trafficking. Kinulong ninyo ng 4 na araw doon sa SPD. Why? Why, General Mariano? sir, based on the report submitted by the DSOU, sir, they were rescued or victim of human trafficking. And they were validated. Ang sinasabi mo, nadinig ko na kanina, biktima sila. Okay. So, according to the report ng mga tao mo, biktima sila ng human trafficking. Yes. So, you withheld their presence in your SPD? In their office while they were validating their true identity, Mr. Chairman. Were you not able to ask them that hindi naman sila biktima ng human trafficking? Initially, Mr. Chair, yun yung interpreter na yes, correct. sa And I kanila. want to lead that, on that. Dahil meron dito sinasabi si Congressman Ako. I don't know if I'm you're going to ask about this. Yung si Sean na nagtatanong na pangalan niya, siya yung interpreter daw ng Philippine National Police, kayo, interpreter niyo, at sinasabi daw noong 4 na hininga sila 2 milyon. 2 milyon para makalabas doon sa SPD. So sino tong Sheng Sua Xiao o si Sean? Kayo ba kumuha nitong taong ito na interpreter ng PNP? Wala po akong idea sa kanya, Mr. Chairman. Bakit karoon ng communication doon sa Chinese? Sa 4 na Chinese na nakakulong sa inyo or more than Chinese? Ha? Ilang kumuha sa Sean? So kayo kumuha sa Sean? Sino sa mga tao mo kumuha ng interpreter? Hindi ko po kilala si Sean. Ang una pong interpreter na pumunta po doon na nirequest po ng ating DSOU ay yung po nga si Mr. Tony Chiong na isang biker po sa nirequest lang po namin dahil wala po silang Okay. Sige, may tumataas ng anong gusto mo sabihin na si ano yung pangalan nun? Sa dulo? Si ano? You were raising your hand.
Yes, ano? Sige. Yes, Your Honor. Ano yes, ano? Regarding po dun sa paano po nakilala si Sean. Ganito po yung... May kita si Sean. Hindi ko po personal nakilala, Your Honor. Ano pangalan mo? Master Sergeant Delayon po, Your Honor. Master Sergeant Delayon po, Your Honor. Delayon? Yes, sir. Okay, sige. Ganito po yung nangyari. Inquest po nung araw, Lunes po yan. So, kinausap kami ng legal dahil required po na isubmit muna yung documents sa legal office namin, sa SPD. Then, yun nga po, sinabi na yung documents namin, kailangan statement, mayroon din sanang statement ng mga victims. So, ang naging problema, refusal po yung mga rescued victims. So, dumiretso na po kami sa fiscal office ng Paranaque. Then, pagdating po namin doon, so I was expecting na pwede yung mga arrested suspect as interpreter kasi isa po doon, si Arlene ay interpreter, language interpreter. And yung isa po din na suspect po doon na lalaki na Chinese national ay marunong po sa English. So hindi pumayag ang PAO, Your Honor, na sila ay magiging interpreter doon sa mangyayaring yung sa requirements po kasi na kailangan i-present din po sila sa PAO kasi wala po yung lawyer, hindi po lumutang yung lawyer na lumutang nung hapon po nung naaresto po sila. So sino kinuha ang interpreter kung nung hindi lumabas yung isang yon? Wala po. So nag-suggest po ang Sino PAO. sinasabi ni Gerald Mariano kanina na meron silang kinuha interpreter para ma-relay yung mga sinasabi ng apat na nasa SPD? Gerald Mariano, sino? Sir, yun po yung si Mr. Tony Chong. Siya po yung unang araw na bagong huli pa lang po, Mr. Chairman. Okay. Na kailangan po nilang malaman kung ano po yung mga totoong pangalan, kung ano po yung kanilang mga lahat po na kaya po ibinigay po natin doon sa yun sa... Kayo nagpakuha ng interpreter? September 16, Your Honor, ng tanghali po. Tanghali? Opo. Actually, ang aking regional director din naman po ay nagsabi rin po na kailangan bago rin po sila i-release, kailangan din po makuha po yung true identity nila at i-coordinate kung ano po yung mga status nila sa... Usapang yun, hindi lumalabas that meron kayong pagpapatunay that these four Chinese nationals have said that they were victims of the human trafficking? Meron kayong ganun? Hindi po kasi ako kasama dun sa interview. Sino ang... kasi sinabi mo, September 16 pa lamang Ando na yung interpreter So, tinawag po, sa mga Chinese national, hindi ka bibiktima ng human trafficking. Kasi doon sa affidavit nila, lumalabas na hindi sila biktima ng sinabi ng NCRPO, di ba? So kung meron kayong interpreter nung lunch pa lang, ng 2016, doon pa lang nalaman nyo na. Di ba? Na hindi sila biktima ng human trafficking. According to sa report, Mr. Chairman, yung pong... report yun? Yung binigay po ng DSOU sa kanilang... Sino nag-conduct nung case of statements nung apat na national, Chinese national at ng PNP sa SPD? Sino? Ang DSOU po kasi ang Sino yun? Si DSOU po, si Chief DSOU, si Guevara. Guevara? Colonel Guevara? So sa usapan ng national ng Chinese national, saka nung ninyo, ano ang nag-transpire sa usapan? Kamagin, Mr. Chen. Ano nag-transpire sa usapan nung naandun na si Tony Chao ba yan? Yung interpreter. Anong lumabas sa usapan nila? It was then during the times, Your Honor, kinuha ni Tony Chong yung personal circumstances with all the... Ayan mo na. Ano sinabi ng apat na Chinese? Are they victims of the human trafficking? Yes, based on the... Sinabi nila, nagsabi sila na biktima sila? Sabi ni Tony Chong, Mr. Chair. Sinabi ni Tony Chong na biktima yung apat? Yes, Mr. Chair. And that's the reason. So meron kayong affidavit or statement that was signed by them? On the later part, Your Honor, when we... No, not the later part, but later part. Doon mismo. Nakita nyo. Because it is true, Sa tandaan mo, itong inyo is additional evidence to, Yes, this is not based on your search warrant. That's the reason why I'm asking this, very crucial ang time. Nung dumating ang interpreter ng alas 12 ng tanghali, ng 16 ng September, at in-interview na siya ni Tony. Yes, Mr. O sinabi na nung hindi sila biktima. Nagpagawa na kayo antimano nung affidavit na sinasabi, hindi kami biktima. Diba? Wala kayong hawak na affidavit. See, hawak. As a matter of fact, pinatagal pa ninyo. May interpreter na kayo So, ibig sabihin, kung may interpreter na kayo, naiintindihan nyo na kung ano sinasabi ng Chinese ng mga nakakulong. Correct? Yes, Mr. Chair.
Ba't hindi nyo pa pinakawalan? That is arbitrary detention. And that's the reason why they filed case against you. Dahil nandun na interpreter, noong 16 ng alas 12, wala pa kayong ginagawang affidavit. And as a matter of fact, sinabi ng NCRPO, ayaw pirmahan ng mga Chinese yung affidavit dahil hindi sila biktima ng human trafficking.